May post ang Department of Migrant Workers or DMW para sa paglilinaw ng mga OFW lounges ay hindi magsasara. Bagkus magkakaroon pa nga ito ng expansion at pagsasaayos ng mga serbisyo para sa mga OFW. Matapos kasing kumalat ang mga post na magsasara na daw ang OFW lounge kaugnay sa naging pahayag ni OAdmin PY Kaunan sa budget hearing sa Senado. OFW Lounge sa Terminal 1, isasara na daw? Totoo ba yan? Alamin natin kung fact or fake. Kumakalat ang balita na di umano'y ititigil na raw ng Overseas Workers Welfare Administration ang operasyon ng mga OFW Lounge dahil sa kakulangan ng pondo. Ang balitang ito ay nagdudulot ng pangamba sa maraming overseas Filipino workers at kanilang pamilya, lalo na't ang mga lounge na ito ay nagsisilbing pahingahan at tulong serbisyo para sa mga kababayan nating nagtatrabaho abroad. Mayroon nga ba itong katotohanan? Alamin sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Noong January 14, 2024, sinimulan ng OWA ang operasyon ng OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Ito'y sa layuning maiparamdam sa mga OFW na sila'y mga VIP at hindi basta mga pasahero lamang, kundi mga bayani na dapat pahalagahan at alagaan. Ang nasabing lounge ay nagsisilbing pahingahan ng mga OFW habang sila'y naghihintay ng kanilang flight. Nakatatanggap din sila ng mga libreng serbisyo gaya ng libreng pagkain, inumin at wifi na makatutulong sa kanila bago bumiyahe. At sa paglilinaw ng ahensya, patuloy na magbibigay serbisyo ang OFW Lounge at ito'y lalo pang palalakasin at palalawigin. Kaya ang balitang ititigil na ang operasyon ng OFW Lounge sa mga paliparan ay isang fake. Iginiit din ng OWA na alinsunod sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling SONA. Magbubukas pa ng mga bagong lounge sa NAIA Terminal 1 na may mas modernong pasilidad at inaasahan ding magkakaroon ng karagdagang lounge sa Cebu at Clark. Bukod pa rito, nakikipag-ugnayan na ang OWA sa Kongreso para sa karagdagang budget na gagamitin sa pagpapabuti ng serbisyo at pasilidad. Umaasa ang OWA na sa kabila ng mga hirap at sakripisyo na pinagdaraanan ng mga kababayan nating OFW, naway hindi sila mabiktima ng fake news. With the budget cuts sa agency nyo po, how many OFW lounges will you be able to maintain now at our airports and seaports? How much would be needed more to ensure full optimization of these lounges? Unfortunately, Mr. Chair, kung yung nasa NEP po na 142 million, kahit isa po, hindi po namin mako-continue at the level of service that we're giving our OFWs. Mr. Chair, 24/7 po ang operations nito. Alam niyo po, marami po tayong kababayan na first time pong umalis abroad. Galing po pa po silang probinsya. Instead of them going to hotels or yung po nakikita natin dati, Mr. Chair, sa airport na nakaupo, nakahiga sa floor sa airport, dito po sila sa sarili nilang lounge. In fact, meron din po tayong together of course with NAIA management, meron po tayong nilagay din na sleeping quarters, Mr. Chair. Kasi po may mga kababayan po tayo na darating po sa airport sa mga madaling araw po, yung flight po nila sa gabi pa or sa hapon pa po. Dito po mararamdaman talaga nila yung sinasabi natin na bagong bayani sila. In fact, may mga feedback din na natutuwa sila, Mr. Chair, kasi nilalagyan din natin ng serbisyo counters, Mr. Chair, of OWA and DMW doon. Kasi po, kung first time traveler sila, hindi po sila sanay doon sa proseso. So this is our kumbaga last contact point bago po sila lumipad. And ang maganda po, for example, yung sa Terminal 3 po natin, paglabas po nila ng OFW lounge, diretso na po doon sa OFW lane. So makikita nyo po na mas madali po at mas maayos yung experience ng ating mga OFWs. Mr. Chair, ito pong hinihingi naming suporta sa lounges. Gusto ko sana namin pati sa Cebu International Airport, pati po sa Clark, marami po ring flight sa Clark International Airport, makapag-put up din po kami ng OFW lounges. Nasabi ko po kanina,
Pagdating po, of course, pag nagpa-participate po kami ng DMW and other agencies sa mga regional, multilateral, and even bilateral mga meetings, sinasabi po sa amin na yung Overseas Employment Program po ng Pilipinas na 5 dekada na po, gold standard po pagdating sa welfare protection. Ito pong lounges, nabibili po yung mga tao kasi syempre po, akala nila mga business class passengers lang ang mabibigyan ng ganitong klaseng treatment. And this is how we treat our OFWs. This is how we should treat them. And more, Mr. Chair. Kaya importante po sa amin yung augmentation sa Alagang OWA Fund. Ito po ay hindi contingent, ito po ay diretso and direct assistance para po sa ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Samantala, ginisa naman ng DMW sa budget hearing sa Senado dahil nga sa nire-request nilang dagdag pondo para sa mga OFW. Sinusisi ng ilang mambabata sa Budget Deliberation Department of Migrant Workers sa Kongreso kung saan nga ba napupunta ang nakokolektang pera ng kagawaran mula sa mga OFW, kabilang na ang sinisingil na placement fee sa mga manning at recruitment agency. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Ginisa ng ilang mambabatas ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW sa budget deliberation nito sa Kongreso kamakailan para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Binusisi kasi ng mga mambabatas ang ilang bayarin ng mga OFW bago makalabas ng bansa. Kabilang na dyan ang verification fee. Pero paliwanag naman ng Migrant Workers Department. Yun naman pong verification fee ay babayaran na lamang niya, let's say 2, 3, 4, 5 years later kapag siya'y kumita na ng halaga ng pera sa abroad. So hindi po yan sabay-sabay na binabayaran ng isang OFW. Kumbaga may spacing naman po yung pagbayad ng dalawang fees na yon. Natanong din ng DMW kung saan nga ba napupunta ang mga nakukolekta nilang pera kasama na ang sinisingil nilang placement fee sa mga manning at recruitment agency. Ay gamitin yung verification fee collection sa pagtayo ng mga bagong migrant workers office. So, yun po ay sinasagawa na rin namin ngayon bilang kumbaga alleviation na rin nung paghingi namin ng karagdagang budget sa Kongreso. Aabot sa 10.2 billion pesos ang proposed budget ng Department of Migrant Workers o DMW para sa susunod na taon at malaking bahagi raw ng pondo ng ahensya ay ilalaan sa pag-alalay sa mga distressed OFW at pagpapalakas ng repatriation program. Karagdagang 3.45 billion pesos naman ang hirit ng DMW para sa nag-iisang attached agency nito na Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Malaking porsyento ay mapupunta sa pagpapaigting ng kanilang serbisyo para sa mga miyembro. Sa huling tala ng OWA, umabot na sa mahigit 1 milyon ang active members nito at pinakamalaking bilang nito ay mula sa land-based OFWs. Pumalo naman sa mahigit 2 bilyong piso ang kabuuang membership collection na nalikom na ng OWA. Maglalaan din sila ng pondo sa pagpapaganda ng OFW lounges sa NAIA. Ayon sa OWA, mahigit 400,000 OFW na ang naserbisyuhan ng OFW lounges at mahigit 60 milyong piso na ang inilaan ng OWA para rito. Sana tulungan nila yung mga OFW na may mga problema sa ibang bansa. Dapat asikasuhin nila yung kasi kawawa. Dapat palakasin nila yung mga programa dyan sa mga OFW. Tuloy-tuloy nila yung pag-open ng mga trabaho para sa mga manggagawa. Papajob fair sila ng mas marami po. Tinalakay din sa pagdinig ang paglaban ng ahensya sa illegal recruitment at human trafficking. So guys, malinaw na hindi magsasara ang OFW Lounge. Magkakaroon pa nga ng OFW Lounge sa Clark International Airport at sa Cebu International Airport. Tungkol naman sa verification fee na nabanggit, ni-research ko dahil baka meron pang ibang verification fee na binabayaran ng mga OFW. Ito yung verification fee or yung Polo Verified Contract na pinapadala ng employer na kontrata at bine-verified sa Polo bago ipadala sa mga OFW na mga baguhang pupunta sa ibang bansa bilang mga manggagawa na mostly ang verification fee na ito ay kasama na nga sa binabayaran ng mga employer sa agency.